po, meron po tayong mapapakinggan sa GMA7 tungkol po sa Cabral Files. Salita na lang. Hindi natin sila ipakikita ng mukhaan. Yan ninyo makikita. May gumagalaw na demonyo sa kanila. Para yung mga, alam niyo naman, yung flood control. Malaking anomalya po. Okay? Po, sa GMA7, tawag nila, Cabral Files. Okay, pakikinggan po natin, ano? Yung salita na lang. Sa gitna ng diskusyon tungkol sa authenticity ng tinaguriang Cabral Files, kini-question ngayon ang pang-aagaw umano ni Congressman Leandro Leviste sa mga dokumento mula sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang giit ni Leviste, may basbas ni Secretary Dizon ang pagkuha niya sa mga dokumento. Bagay na itinanggi naman ng kalihim. Nakatutok si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasadong alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas si Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakinlangan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, hanggang sa may narinig na lang po kami mga kalabog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din po and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang kung wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to, public documents lahat to, dapat hindi nyo to tinatago sa akin, dapat binibigay niya sa akin. May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko paper cut. Yusar Saya Bulgogi Sauce. 3 steps lang, may legit sarap na ng Korean bulgogi. Yusar Saya Bulgogi Sauce. Ganito, kay Yusef po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagbe-video lang. Nagtuloy-tuloy lang siya nagbe-video. Nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng Gas huwag naman District, Batangas, Leviste. Huwag naman. Kasi may sugat na po si ma'am eh. Anak ni Loren, nakatayo na Leviste lang yan. po siya Loren, sa Ligata. sabi niya na tissue, ganun, kasi may sugat ako. Hindi naman po si ma'am masigaw Yung na senador at takot. dating So ABS-CBN parang newscaster. nakikiusap lang siya kay Kong, please,
Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos si Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yun, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, mga pasilid. Hindi po. Hindi po. Kung ano sa... Kung saan located yung project, bawa. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Hindi namin sure po kung ano yung summary by na tinutukoy po. By name. Binigay po ay yung 2026 summary ng revised NEP and HGAB. Meron din naman na mga iba na pinurnish sa Senate. Yun na po yung mga hiningi din ng Committee on Finance. Like the summary on from 2023 to 2026 na not sure kung NEP yun or HGAB. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga document, ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, kung empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si Ma'am, nanginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado alas 6 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. The entire time na nagsasalita si Kong, ang inisip ko, patay na yung tao, tapos nag-iimbento ka pa ng kung ano-ano. Frustrating lang po na how can someone accuse, diba, yung mga ganitong bagay sa taong patay na parang ginagamit niya kasi ma'am, how would we know that what he's saying, definitely po kasi hindi naman nagbigay si ma'am ng authority. I was there the entire time. Alam kong hindi yun walang authority na parang may authority dun sa printed, pero meron pa po kasi siyang ibang mga statements na ina-attribute kay Yusek, Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niya puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Mr. Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yan sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents in the desktop. Mhm. Oh. Hindi mo lang sabihin sila I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. So, anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, Ang daultal na. wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas ko nang lahat ng meron ka. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral ay basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. Turuan All na. was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. On the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Ang daultal na. Si Leviste. Naglulupit ka kasi numalingan. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. At kung hindi man daw nila itinablotter o ni-report sa pulisya ang ginawa ni Leviste,
Itinanggi rin ni Dizon na bina-validate niya sa pamamagitan ng isang email ang mga dokumento noong 2025 dahil hindi pa nga niya nakikita kung ano-ano ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kandautal po, si Leviste. Halatang halata, may tinatagong kalukuhan, kademonyuhan. Buti na lang may video na pwedeng pagkunan ng ebidensya. Ayan. Akala mo napakabait ng Leviste ito eh. Demonyo rin pala. Yung nanay niya, nang ini-interview ni Tunyeng, siya, Leviste ha, tinatanong kung meron ng nanay niya, si Loren Legarda. Hindi makasabi-sabi kaagad. Sabi niya, meron siya pero maliit lang. O, kita nyo? Kaya na sinabi ni Tunying, may hawak ako. Doon lang siya nagsalita kay Katunying. Yan, sige. Kayong mga First District ng Batangas, tingnan ninyo kung demonyo o santo ba yung naialalin nyo. O yan, bahala kayo. Ayon po sa Biblia, 1:8:44. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y magsinungaling, likas ito sa kanya sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ayan. Habang pinapanood ko po sa GMA, yung nangyari yon, Cabral Files, nung ini-interview siya, nung mismong nakakuha ng video, ay nandun sa balita, sa GMA, si Morong, Kandautal po si Leviste. Alam nyo, kapag accurate ang yung sasabihin, dara-daretso. Pero siya, humihinto siya, alatang-alatang, naglulubid siya ng kasinungalingan. Ang sabi ni Jesus, ang Panginoong Jesucristo, ang diablo, ang iyong ama, Leviste. Congressman, Batangas, First District, anak ni Loren Legarda Leviste, dating broadcaster ng Channel 2, ngayon senador. Akala nyo, nang hindi nyo na, nung ibinulgar ni Leviste, yung kalaban niya sa Batangas, ano ba pangalan, buhahin ba yon? Ako, nakala ko okay itong Leviste ito. Pero dahil sa nakikita ko social media, nakadikit siya sa mga demonyong Duterte, natalamsikan na rin ng kademonyoan ng mga Duterte. Pero siguro siyang hinahanap na file na gusto niyang kunin, baka gusto niyang burahin. Pero nandun ang mga staff ni ex-Undersecretary Cabral. Ngayon, ang sabi niya, bakit ngayon lang? Bakit? Bawal ba? Congressman Leviste, bawal ba ang magbulgar ng katotohanan? Walang nagsasabing bawal. Ang mahalaga, mayroong nakakita sa'yo sa iyong ginawa. Bakit ka pupunta sa opisina? Ngayon sinasabi mo, binasbasan ka ni Dizon ng DPWH Secretary? Anong sabi niya? Wala! Hindi ko yung binasbasan. Yan. Naghahanap ka na ng damay. Si Satanas, ang tatay mo. Kasi nagsisinungalingan, naglulubid ka ng kasinungalingan. Imbis na makatulong ka, yung pamilya nyo ngayon, ang binabaon mo sa kahiyan, sa putik ng kahiyan. Mga taga Batangas, First District,
malapit na ang eleksyon sa 2028. Mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Gamitin nyo yung binigay ng Diyos sa tama. Ngayon, lumilitaw na ang kulay ng inyong kongresistang binoto. Kala nyo siguro, hindi nyo sukat akalain meron siya magiging video. Akala mo kung magsalita. Yari ka. Lagot ka sa Diyos. Hindi kami uusga sa iyo. Kasi kamukha mo kaming tao na wala kaming karapatan na umusga. Bahala ng Diyos sa iyo. Magbasa pa tayo. Akala nyo ba kayong mga politikos na magnanakaw? Kahit hindi blood control lang makakaligtas kayo pagkamatay nyo? Kayong mga pumapatay ng EJK, yung ano ba yun? Yung kinabato, kinaduterte pagpatay. Akala nyo ba makakaligtas kayo? Kung yung mga korte dito kaya nyo lagayan, kung kaya nyo lagayan, tignan nyo ang korte sa langit, mga kampon ni Satanas. Anong sinasabi ng Biblia? Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Ayan. Meron bang may tatago sa Diyos? Wala. Kayong mga bato, bonggo, binabayaran nyo pa pagpatay sa kapwa-tao ninyo, ng tokang. Dinay na dinay pa kayo. Ayan. O, bato. Anong sabi mo kay Trillanes? Make my day. Nasaan ka na? Bato, gun. Palibasa, pumatay ka ng kapwa mo, Pilipino. Uhaw kayo sa dugo. Ayan. Akala ni Libiste, marami pang lilitaw dyan. Maraming magmamalakas ng loob na magbubunyag sa labas sa mga Libiste na yan. Sige kayo. Kayong mga taga First District ng Batangas, akala nyo, ginto ang binoto nyo. Ang binoto nyo, bahala kayo. Ayan na. Sumiwalat na. Sumabog na ang kanilang kademonyuhan. Ulit-ulitin yung panoorin yan, yung Cabral Files. Tingnan ninyo, nang ini-interview siya ni Morong. Kanda hutal-hutal siya. Halatang-halata. Naglulubid ng kasinungalingan ang inyong kongresista, First District ng Batangas, Libiste. Kaya tama yung napanood ko sa mga social media, yung sa Cavite, si Miyaw Miyaw Miyaw. Itinulad siya doon. Pareho daw sila ni Miyaw Miyaw Miyaw. Alam niyo ba si Miyaw Miyaw Miyaw? Ayun, suspendido ng 2 buwan na wala sweldo. Sino yun? Pinapari si Libiste doon. Magkapares nga ba sila? Nyang, nyang, nyang. Lagot kayo. Lagot kayo sa taong bayan sa next election, 2020. Sigurado, mabubulgal ng lahat ng inyong kabulukan. Yang, yang, yang ng 2 yang, yang, yang. Magkasunod ka naman yan. Cavite din, Batangas. Maliwanag ang sinasabi ni Jesus. Ang inyong ama ay ang Satanas. Si Satanas. Sige, maglubid ka ng kasinungalingan, Libiste. Maglubid ka. Oy, ombudsman. Baka naman mauto ka. Baka mauto ka. Baka ikaw ang babanatan na nangako ka. Magpapasko sila. Pero walang nangyari. Bongbong,
Nasaan na? Yung pinangako mong magpapasko. Oh. Si Jobit, yung kapatid mong si na DILG. Wala na. Ano sabi ni DILG? Kailangan daw sure ball, sabi niya, bago kasuhan. Nagtatakipan. Sandali. Nagtatakipan po ng bulok. Tae, baho. Takip dito, takip doon. Sige, ganito na lamang po, Mari-mari mga taong ito. Kaya kailangan natin si Cara David. Cara David, ano naman bang wish mo? Mag-wish ka uli. Mag-wish ka uli. Nagdidilang ang hiyal ka eh. Yung kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Thank you very much for watching.